Magandang gabi po sa lahat at happy Sabat po. Sabat. Gamayan po natin ang ating mga katabi. Salamat po sa pagtugon at sa ating pong pasimula tayo po muna yung manalangin. Mapagpalang Ama, nasa kay taasan ng mga langit. Sa gabi ko ito, kami po'y nagpapasalamat. Dahil sa mga kabutihan binigay nito sa amin, lalo na sigit sa aming buhay, ng nagkalot sa amin. Nawa po ang mga tayo na ay marinig sa gabi ko ito, ay magbibigay namin yung lahati po sa inyo. Inatan niyo po ang aming mga kapatiran ng ipanaparating bahay ng bahay. Kaya aming po hinihiling pinapasasalamatan, kasama na po ang pagpatawad sa aming mga magkukulang pagkasalat sa inyo. Alam-alala po lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na Jesus. Amen. Awitin po natin ang sadyang karapat-dapat ang korderong pinatay. 1, 3, 4. Sa S.A. Hymnal 442. There will be
Sa pagpapatuloy, awitin po natin ang praising hymn number 135 sa Isaías 249, 249. English Tagalog 135. Ay po lahat na. Bago tayo lumuhod sa panalangin, kung kayo ay may dalang banal na kasulatan, atin pong buksan sa Isaiah chapter 51 verse 11. Isaiah 51:11. Kung yun ang mga subukan, ito po ang pagkasabi. At ang mga pinubos ng Panginoon ay magsisibalik at magsisipawlo para may awitan sa Sion. At walang handang kagalakan ay sa kanilang mga ulo. Sila ay tatago ng kasayahan at kagalakan. At ang kapanglawan at ang pagbubuto hininga ay tatakas. Tayo po ay maligluhod sa mananang. Dakil ng Diyos na mabanyan sa sentasan sa mga langit. Sa gabi nitong Ama, kami ay lumalapit sa inyo. Tunay na mahina ang aming naman kung wala niyong padal na Espiritu. Tulungan mo kami, Ama, lubuan mo kami sa iyong padal na Espiritu upang sa gayon ang aming pagpupuri sa inyo ay maging kalakasan. Aming lapit, Ama, ang aming tagapagsalita ngayon. Kasi Brother Ricky Kamay, kasi ang naghati sa pinapay ng buhay. Bigyan mo siya ng katalinawanan mula sa inyo. At ang aming magkikinig na ito ay magamit namin sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin din lapit, Ama, ang aming mga kapatid na sa ngayon may mga karamdaman sa pisikal, spiritual. Tulungan mo ang pagsasabi. Palakasin mo kami sa aming mga kailangan.
Ano din natin lamang ang aming mga kapatid kasi ngayon wala pa po rito sa mga isama. Gabayan mo sila lamang na sila ay makarating at makasama namin sa pagpupuri sa inyo. Maraming salamat naman sa ating sa panalangin at ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na rin na balitas. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Happy Sabbath po. Lupoy po rin namin ang ating Panginoon. Pagkat sa mga araw ng kanyang Sabat ngayon, tayo ay kanyang nagpapahinga sa ating mga pagpapagal. Nalatigin tayo ng pasalamat pagkat tayo ay kanyang muling subusin din ng mga pagkain spiritual. Sa gabi kong ito, ang ating mga participants ay ating pong matutungayan sa ating mainstream. Ang ating pong tagapagsalita ay walang iba po kundi isa sa ating mga elders, si Brother David naman. Kahit pilitin ko, puso ko'y hindi matibay. Ang kahit ko ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon at naguluhan, ang aking gagawin, tatawagan ko siya. Ihatid kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya. Ihatid kapag hindi ko na makaya, sa kanya lang ako maiiwasan bang ang iba'y hati ang dulot? Ang kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan pupunta? Ang aking gagawin, tatawagan ko siya. Ihatid kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya. Ihatid kapag hindi ko na makaya, sa kanya lang ako aasam. Ihatid kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya. Ihatid kapag hindi ko na makaya, sa kanya lang ako aasam. Kay Jesus lang tayo umasa. Magandang gabi mga kapatid. Purihin ng Panginoon sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Ako'y nagagalak at sumapit na naman tayo sa araw na pamamahinga, araw na itinakda ng Panginoon upang tayo'y magkasama-sama at patuloy na purihin siya sa bahid sa Espiritu at katotohanan. Bagamat sa gitna ng mga nangyayari ay masaya pa tayo pa rin tayo mga kapatid. Ako'y nalulungkot at bagay ko naman at ako'y naniwala din na tayo ay nalulungkot sapagkat ang ating iglesia ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng ating mga kapatid na ngayon ay nakaburol sa Vasquez Funeral Home at sa Holy Trinity. Ang sabi nga ay yung sakit daw ng kalingkingan ay laman ng buong katawan. So, we
tayo ay nakikibahagi o nalulungkot sa mga pangyayari. Mga kapatid, ang kamatayan darating yan eh. Sabi nga dun sa Bisaya, ano nga ba yun? Ang kinabuhi ay siguro. Apan ang kamatayan, sigurado. Oh, tama ba yun? Tama, no? Natutunan ko lang din naman yan ng sa Bisaya. Totoo na mga kapatid eh. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. We do not know what lies ahead because God has not permitted us to see the end from the beginning. But what is for sure is that lahat tayo pupunta sa libingan. Ang nakakalungkot na mga kapatid ay yung dahilan minsan ng ating kamatayan. Let us at ating pag-usapan mga kapatid yung nangyari din sa anak ni Sister Dolindo. Siguro kung hindi man lahat ay most of us know what really happened and the cause of her death. Siguro hindi naman kalabisan kung sabihin natin na yung kanyang kamatayan ay sanhi ng pagpapakamatay o yung pagbibigti. Yung kay Sister Cory naman ay inaasahan natin yun sapagkat yun ay dala ng katandaan. Ang sabi nga ng isang author na nabasa ko na isang Korean author, sabi niya, yung kamatayan daw ng matanda, hindi masakit. Pero yung kamatayan ng bata pa na halos hindi pa nagsisimula yung pangungusap ay natulungan na. Nakuha niyo ibig sabihin mga kapatid. Yung kamatayan daw ng mga matatanda, kumbaga, it's a very mahaba ng sentence, marami ng tama, marami ng quit, marami ng question mark, marami ng exclamation points, we expect. Pero yung bata mga kapatid na halos nagsisimula pa lang yung isang pangungusap ay natulungan na. That is very painful, lalo na sa mga magulang. Ano mga kapatid? Bakit nga ba, ano nga ba ang dahilan? Bakit ang tao ay humahantong sa pagpapakamatay? Mag-isip kayo saglit mga kapatid. I'll give you 2 seconds. 1, 2. Is na. Pagkasasalain natin mga kapatid yung mga iniisip nyo sa sala, yung mga sabihin yung answer. Ang pinakadulo nun, parang ibudol, no? Ang pinakadulo nun, sorrow, grief. Hindi ba? Kasi doon na naman it boils down sa ganung mga salita. Nalulungkot, napipighati, dahilan sa mga problema. Problema lang naman di ba? Iba-ibang problema, iba-ibang dahilan, maaaring kagagawan din natin, maaaring hindi natin kagagawan. Pero, iyan ay nagbibigay sa atin ng malaking emotional na nakakapagabagan. Minsan nga, mas madali pang mapagod ang musikal dahil maya-maya makahiga ka lang, patulog ka lang, makakain ka na, tapos na. Pero yung emotional, yung isip mo, pinigiga, yung maisip mo, ano gagawin mo sa buhay, maitigil ka sa higaan, naglalakad ka sa eba kung pabalik-balik para makapagod ka lang, para lang makatulog ka, pero hindi pa rin. Nakakapagod lang ka. Hindi, para pag gusto mo na mapasok yung sarili mo para makatulog ka lang. Pwede lang, maglalakad ka hanggang sa Bulacan, bumalik ka ulit, pagkatapos matulog ka. Hindi ba rin? At ang sabi nga nung iba, yung pagitan daw ng sanity at insanity ay napakanipis lang, mga kapatid. Kapag ka lumagpas ka na doon, kung ano-ano na may isip. Sabi dito sa aking nabasa, mga kapatid, I would like to share this with you. Yun daw sorrow ay deadly enemy natin yan. Marami sa atin, mga believers, nakakita tayo o nakaranas tayo ng pamilighati. Yung tawagin sa English ay grief.
and sorrow. Minsan hindi natin kino-question o minsan nag-question din tayo kung bakit gano'n. Pero sabi dito, why should we choose to feel sorrow? Bakit natin kinakailangan na piliin yung pagbibighati? Grief and sorrow are dangerous things. Yun daw ay parang may sting, sumisipa, na kahit ayaw mo minsan, ay ginugusto mo sapagkat nababagabag ka. Ang sabi, nung ang aking ama ay namatay, nakadama rin kami mga kapatid ng pamilya natin. Kasi noon, wala pa namang namamatay sa pamilya, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng namatayan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nung ganong sitwasyon. Pero nung dumanas kami mga kapatid, naiintindihan ko na. Before, I do not know kung ano yung nag-break ang family. Hindi ko alam kung ano nararamdaman. Pero nangyari sa akin, ganun pala yun. Mga kapatid, kaya minsan sa buhay natin, kung merong nangyayari sa ating kapatid, dapat pala, ilalagay natin yung sarili natin sa kanila. Hindi tayo dapat magsasalita ng kung ano paman na kung pwedeng maka-aggravate din sa feelings ng ating kapatid. Hindi kinakailangan natin na ilagay yung ating sarili sa kanila and maiintindihan natin kung bakit. Minsan kasi, mga kapatid, ang sabi nga, huwag daw tayong kahapon, huwag tayong mag-aano sa kapatid na ganito, ganyan. Baka daw tayo ay mahulog din sa ganon at baka tayo ay nahulog din. That is one thing that I have learned in my life. Na kumbaga, itinanim ko sa ating isipan. At isa pang bagay ang nais kong malaman din natin mga kapatid na kapag napibighati ang isang kapatid, kahit anong problema mga kapatid, yung ba ay kung ano nangyari sa kanya, nahulog ba siya sa kasalanan, o nananatili sa pagkakasala, instead na wala tayong pakialam, yung tinatawag na apathy, dapat pala tutulungan natin. Yun nangyari kay sa anak ni Sister Remy Dolindo. Sa bagay, siguro face-to-face basis. Pero ito mga kapatid, napaka-importante. Meron ba tayong nagawa doon sa kabataan na yun bago nangyari yun? Alam niyo mga kapatid, minsan iniisip ko, nung kami pupunta ni Brother Danny doon, ano pa siya, politis pa siya doon eh. Pero ano siya, yung nasa kwarto lang siya, parang ayaw lumabas na makipag-worship, na basta parang ayaw niya makakita ng tao. Sa edad ko mga kapatid, kasi edad ni Casey yun eh, parang tatay ako, anak siya, iniisip ko, sana meron man lang kabataan na sa edad niya na niyayakan siya, nakikijoy, yung dadalhin sa church, para hindi siya nakamukmuk. At dumating yung pagkakataon mga kapatid na siguro, malaki na yung bata, nakapaglakat na. That was Cuneta time. Nung nagkakaroon ng ano sa Cuneta, nung nadudubuntis pa siya, nung naalala ko. At nire-recall ko nga yung mga pangyayari noon na kung bakit nagkaganon siya. Nakakalungkot na mga kapatid ko. Ang tinatanong ko nga sa sarili ko, dapat tanongin din natin ang ating mga sarili, may nagawa ba tayo? Pag tinatanong ko sa Sister Remy, kumusta ang anak mo? Andun sa bahay? Ganun ba? Sa bagay mga kapatid, yung mga nangyayari sa buhay natin, yun din dahilan. Ang dahilan nun, kasi yun ang pinili natin. Totoo yung mga kapatid. Pero ang alam ko, na siya ay nasa matinding pamilya-kapatid. Sapagkat hindi niya magagawa yung hindi siya nabibigati at hindi siya nalulungkot.
Mga kabataan, kung ano man ang mangyari sa buhay niyo, sa buhay natin, tayo lahat mga kapatid, isa lang ang ating isipin, na meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Iwanan man kayo ng nanay niyo, kung mangyari man, pero walang ina na iiwan sa anak, pero may nangyayari din. Iwanan man kayo ng mga asawa niyo, mga anak niyo, na mga kung ano-ano sa buhay ninyo. There is someone who truly and really loves and cares for us. There is God in heaven who understands our emotions, our pains, our sufferings, because nangyari din sa Kanya mga kapatid. Ang Panginoon nagmata din naman, masigit pa sa dinanas natin. Subalit siya ay nagtagumpay. Doon sa kaninang binasa natin text kanina, napakaganda ng pangako ng Panginoon. Ano nga Rachel? 51:11 ng Isaias. Mayroon na doon. Yan, alam mo sa English yan, may kanta sa English yan eh. Therefore, the redeemed of the Lord shall return, di ba? At magsisiparaon kay awitan sa Sion at walang hanggang kagalakan ay sasakay ng mga ulo. Siday mga tatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapanglawan at pagtutuntong hiningaay. Nandun na yung pangako ng Panginoon. Pipiliin na lang natin na i-claim that promise mga kapatid. Huwag natin kalimutan na may Panginoon tayo. Mga kapatid, ito sasabihin sa inyo. Yung mga nagpapakamatay, hindi nila naisip na may Diyos. Hindi sila naka-experience na minahal nila at minahal sila ng Diyos. Huwag na huwag tayong gagawa ng ganun mga kapatid. Huwag na huwag. Mga kabataan, tayo matatanda na, tayo may maitad na. Huwag na huwag tayo gagawa ng ganung bagay. Sapagkat mawawala ang kaligtasan para sa atin. Here is the promise of God. All we have to do is claim it because it is already there. It is already, nandiyan na yan, promise na ng Panginoon yan. Tatanggapin na lang natin. Do not live as those who have no hope. You are a believer. Huwag tayong kagaya ng iba na namumuhay na walang pag-asa. Di ba ang pag-asa natin si Kristo? Pagka ginawa natin yung mga kapatid, para lang tayo mga iba dyan na naniniwala na ang buhay natin parang mula na usbong tapos mawawala rin tapos na. Hindi naman ganun ang buhay natin eh. Hindi naman tayo ganun. Nabuhay tayo rito upang sambahin ang ating Panginoon, purihin siya. And after this life on earth, there is life in heaven. And life after heaven, dito sa ating mundo, bagong langit at bagong lupa, for all eternity. Let us live with hope. Let us live with Christ in our heart. Let us live with full of joy because we are His children and He is our Father. You know that Jesus Christ died for you and rose again. That not only gives you hope where physical death is concerned, it gives you hope in every situation. Kaya nga, mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat na nangyayari sa ating buhay, ang ating pwedeng maibigay sa nakapurihan sa ating Diyos ay gawin natin. Maging ito man ay painful, maging ito man ay hindi popular, maging ito man ay hindi katanggap-tanggap sa iba. Pero ang ating isipin, kung ano yung makapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon, yun ang ating gagawin. At unang-una na, huwag tayong malulumbay. Sapagkat gusto ni Satanas na tayo ay malumbay
gusto ng Panginoon na tayo laging masaya. Mga kapatid, damayan natin ang ating mga kapatiran na nalulungkot sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Damayan natin sila sapagkat nandun sila sa parte ng buhay na kinakailangan nila ng taong makakasama nila at makakataupang palad nila sa panahon ng kalungkutan. After this, mga kapatid, ay naanyayahan ko kayo na ipadama natin sa ating mga kapatid na ang pamilya Pore, ang pamilya Dolindo, na makita nila ang ating mga presensya kasama nila sa panahon ng pamilighati, sa panahon ng nakaburo yung kalamahan sa buhay. At sa ganitong paraan ay maalala nila na may Diyos talaga na nagmamahal sa kanila. The Lord will use His own children to comfort, to give joy to those who are grieving, to those who are in sorrow. It is my living hope and my living prayer that all of us will open our hearts to our brothers and sisters who are grieving, who are in sorrow, who are in sinning, and let us show them, let us sympathize with them so that they will feel that we are brothers and sisters who really care for and love them. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sa pagtugon po, awitin natin ang God will take care of you. Hymn number 55. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pag-ibig. Tulungan niyo po kami na lumapit pa na lumapit sa aming Panginoon. Upang sa ganitong paraan, kaming lahat ay magiging malapit din sa isa't isa. Madarama namin ang mga kanumbayan, ang mga pamilinghati na aming kapatiran. At sa ganitong pamamaraan ay madarama din namin na kami din ay nangangailangan. Ama, patawarin niyo po kami kung saan kami nagkasala.
huwag niyo po kami iiwan, huwag niyo po kami pababayaan sapagkat kung wala kayo, ay walang talaga mabuhay sa mundo nito. Maraming po salamat ang banal at mula rito, ingatan niyo po kami sa aming pupuntahan ng mga kapatiran na nanulungkot sapagkat umanaw ang kalamamahal sa buhay. Sa ganitong pamamaraan, kami ay magpapalakas ng ayon sa inyong utos. Kami ay magtatagumpay. Maraming salamat ang banal at ang aming po lahat sa napakatamis na pangalan ni Jesus. Amen.